Naririndi na ako dito sa mga to eh. Paulit-ulit na lang tayo dito eh. Yung hospital yun. Asawa akong may cancer. Nakalabas ang bituka. Kailangan ko maghanap buhay. Tinutulungan nga po kayo iusog. Tinutulungan, kinukuha yung upuan. Hindi naman ganun. Alam mo batas, pwede naman baliktarin eh. Ang batas, kailangan pwedeng baliktarin. Naku po. Napapaliktad yan, sir eh. Naku po. Sir, alam mo, Problema na yan. Batas, pwedeng baliktarin. napapaliktad. Alam mo bang dalawa violation mo? Ano yun? Kita natin ito, Brad. 10-4, tikitan nyo. Paalis na po. Pakikuha lahat ng karatula. Pagdating ng hapon, lahat to nakalabas. After natin sa tramo, nandito tayo ngayon sa may Airport Road. At palabas ito ng Rojas Boulevard. Halika nga, tawagin mo yung Skog. Naririndi na ako dito sa mga to eh. Paulit-ulit na lang tayo dito eh. Yung hospital yun. Pati yung mga nandun. Ate, bitawan mo, bitawan mo. Lamesa, kunin yung lamesa. Kunin yung lamesa. Pati yung ano, yung barrier. Morning. May driver ito at sinusubukang pandarin. Pagka hindi matakto. Ayun, umandar. Bago dumating ng Quirino Avenue, may tinutow, dalawa. Hello po. Magandang hapon po. Ito pa yung mga tinutow. Dati maliit lang to eh. Lumaki ng lumaki pa rin. Ba't ganon? Para naman po tayo nananadya, alam yung bawal. Ako lang po makita. Kaya nga po, tatanggalin po namin yung ibang gamit nyo. Iwan namin yung paninda. O, tulungan niyo ibaba yung paninda niya sa gilid. Yung mga lamesa kunin natin. O, tulungan niyo na ibaba yung mga... Pababa nyo lahat ng gamit. Ilagay nyo doon. Ayaw pa mo gano'n, galit ka eh. Tinutulungan ka na nga eh. Kukunin lang lagi patungan dyan. Bigay ng payong. Para walang ano, tungtungan. Buti nga po, hindi kinukumpis ka paninda nyo. Tinutulungan nga po kayo para ipasok doon. Kinuha nyo na yung upuan eh. Opo. Pati lamesa po, kukunin namin. Ay, ganyan. Ako lang nakita dito eh. Nay, kaya nga po tinutulungan kayo. May asawa akong may cancer. Nakalabas ang bituka. Kailangan ko maghanap buhay. Tinutulungan nga po kayo iusog. Tinutulungan, kinukuha yung upuan. Ay nako. Dadaan-daanin nyo na naman sa sigaw. Ay hindi po. Asawa niya dati nagtitinda dyan eh. Kinuha nyo na nga yung upuan eh. Yung asawa ko matanda na may cancer pa. Wala kayong mga suso. Ha? I-video nyo. Para malaman ng kung ano.
po nagsabi? Kinausap ko po yung asawa niyo dati. Sabi ko sa loob kayo makiusap. Hindi po dito sa labas. Paulit-ulit na lang po. Kinausap ko na po yung asawa niyo dati. Kailan yung kinausap, sir? Last month, 2 months Pero ago. pinakitaan kayo, sir, di ba? Opo, sinabi ko sa loob po. Pero hindi po karapatan nyo na kunin dito yung pwesto. Dahil bangketa po to. Magtinda po kayo sa loob. Makiusap ko po kayo sa ibang tao. Diyan sa guard kung papayagan po kayo. Kahit sino, kahit sino. Kahit sino. Anong kahit sino po? Kahit sino magtitinda sa bangketa dahil ano, magbabayad kami ng pwesto? Anong kahit sino? Hindi naman po pwede kahit sino magtinda sa bangketa. Yan po yung nilalakaran ng tao. Balik niyo yung upuan ko. Hindi po. Wala kayong pinagkaiba kay Rojas. Wala kayong pinagkaiba kay Rojas. Nagbibitaw ako ng pera dito. Ano gusto nyo? Hindi ko nakasigalit kasi dami na nakapagpapatay dito sa Highland. Huminahon ka muna bago kita kakausapin ha. Kasi kung hindi, kukunin ko lahat yan. Huminahon ka muna. Papaliwanagan ka namin. Huminahon ka muna. Unang-una, ang pagkumpiska na sa bangketa, kahit paninda pwedeng kunin. Pero, hindi ako pumapayag na kumuha ng paninda dahil may puhunan. Pero ang pinapakuha ko lang, mga tungtungan para hindi po kayo bumalik. Yan ang patakaran ko. Alam mo, di ba? Sir, naman alam na may operasyon kayo sa anak ko. Alam ko may operasyon. Hindi ako magtitinda. So ganito po, makinig ka, Nay. Pag may operation, aalis ka. Pag walang operation, balik ka dito. Aba malamang oo kasi may asawa ko may cancer. Hindi po kayo pinapayagan dito. Ang sabi ko sa asawa nyo dati, humanap ng ibang pwesto na pwede nyong pagtindahan. Huwag haharang sa bangketa. Kung kadali sa humanap ng pwesto, sir. Hindi po. Isa lang din ako mahirap na nangungupahan. Kung maghanap ako ng Ang pwesto, sinabi ko sa asawa nyo, baka pwede makiusap sa guard, ipasok ng konti. Hindi ko sinabi mga upahan kayo. Alam ko naman pinapapasok kami pero tingnan mo. Dyan nga po kayo pwede naman yung pakiusapan ng gwardya, di ba? Alam niyo naman po pala. Kami, pero tingnan mo may ginagawa pa naman kasi dito. Kaya nga po, pwede naman. Makinig po muna kayo. Pwede nyo pakiusapan, kausapin ng gwardya. Total, nakikinabang naman sila, bumibili dito. Baka pwede doon sa loob. Ilang beses na po to. Kayo na po nagsabi sa akin, panahon pa ni Memel Rojas. Ibig sabihin, 10 taong mahigit na po to. Kung sinasabi yung panahon pa ni Rojas. Ilang taon na ba yung asawa ko may cancer na hanggang ngayon lumalaban ako? Kaya nga sinasabi ko, maglagay kayo sa pwestong maayos. Yun Alam po. ko nasa katwiran kayo, pero hindi nyo rin kami maintindihan bilang mga mahirap. Nay, ilang beses ko na kinausap asawa nyo. Sabi ko, Hindi nga yung sa loob, hindi po. Hindi yung ganun kadali, sir. Ganun kadali lang po yun. Iusog nyo sa loob, hindi po kayo nakaharang dito. Wala tayong pag-uusapan. Simple. Pero wala na tayo pag-usapan, balik na lang yung upuan Hindi po. ko. Sige. Sa susunod, Sige, pagbalik ko. makikita nyo na nasa loob na ako. Pagbalik ko sa susunod, nandito ka, kukumpiskahin ko lahat yan, ha? May umakyat sa tow truck. Bumaba ka. Bumaba ka dyan. Palis nyo yan. Nandun ako sa loob, nakapalas sakyan, nag-share ako. Oo. Ay, nakita paglabas ko nandun na yung sakyan. Nasa kanto po yan. Nasaan yung litrato? Nasa Tingnan nyo. gilid ako eh. Ha? Nasa gilid ako, nag-CR, pumasok ako. Ngayon, paglabas ko na isang panoy sa sakyan. Papakita ko sa'yo paano pag mali ka. Mali sir, tanggap ko naman sir. Yun naman pala Ang problema lang sir, nandyan ako sa loob, pwede man tikitan, nandyan naman ako eh. Sa Nahuli lang loob? ako. Nag-CR kasi ako doon sa may kantin. Nasa loob ka ng kotse o wala? Hindi po. Sa Okay. labas lang, nagkakilala. Okay, makinig ka muna. Pag wala ka sa loob ng kotse, may ticket na yan. Pag hindi ka umabot, sa konsiderasyon lang to ha, konsiderasyon na 5 minuto, hindi ka umabot, matotow talaga ang sasakyan. Kasi ang akin na naman, CR lang ako, ano lang kami doon konti, nakapasok ko sa Uy. sakyan. Ang problema lang sir, paglabas ko, sinampa na. Kasi nga po, hindi kayo umabot doon sa konsiderasyon na binibigay Kasi natin. nagsisimula kami, sir. Sir, makinig po muna kayo. Nag-CR ka po. Alin ba yung sayo dito? Yung taxi nakapasok doon sa ano, Sa sir. Dunkin Donut? Wala lang akong maano na maparkay. Yun lang sinalpak ko doon. Sa Dunkin Donut? Oo. Okay. Driver ka? Opo. Lisensyado ka? Yes po. Nakapag-seminar ka? Opo. Nag-exam ka? Sir. Okay. Doon muna tayo. Pakinggan muna para hindi tayo nagkakamali. Kasi tayo nangyayari, pinipilit natin yung pagkakaalam natin na yung pala mali tayo. Okay, sir. Okay. Yun na, sir. Ang hihingi ko, sir. Nakaharang po kayo sa bangketa. Oo. Nakaharang pa kayo sa
kalsada. Pumasok kasi ako sa CR, nag-CR lang ako, sir, saglit lang. Kaya nga Dahil po. wala akong maparkingan na iba. Ganito. Paglabas ko, nandun na yung sasakyan. Pag Tama po. Makikita na lang ako, huwag naman i-impound Hindi yung po. sasakyan. Paano kayo titikita kung wala naman yung driver Kaya nga at lumabas na that, ako, sir, at eh. the time of apprehension? Ibig sabihin po niyan, dumating ang enforcer, ang sasakyan nakapatay, nakalock, walang driver sa loob. Paano titikita ng driver? Sir, nandun mga gamit sa sasakyan eh, pero nakabukas pa. Pwede naman po kayong pumunta doon, makukuha niyo po. Nandun yung sasakyan eh, kaya pinapabaka ko eh. Kaya lang sir, nandun yung sasakyan. Saka sir, ito para alam nyo sa susunod, di po kayo magkamali. Ang pagsampa po sa mga operation ng tow truck, ito po ay pwede kayong makasuhan. Hindi sir, kasi ang inaabot ko sa Yes sakit, po. kinakausap ko na sila na wag muna kasi nandyan naman. Pwede naman Wala. ako take on ng time. Sir, Na wala ako. yun nga problema, mali yung pagkaintindi nyo sa batas. Nagpaalam na ako sa saglit lang, papasok ako sa CR. Nagpaalam ako doon sa kabila na magsi-CR lang ako. Yung sa takit ko, pumasok ako sa CR kasi natatain ako sir. Iniwan ko saglit lang, wala pa siguro ano. Paglabas ko, kinakatok ako pare yung... Lagpas po kasi ng 5 lumagpas minuto ka, yan. pero sir, nagmamadali Hindi sir, ako sir. lumagpas po sa palugid na oras. Lumampas lang kasi ako ng konti, pero ipapark ko sana. Ang problema sir, may nakarang na sasakyan. Yun. Ganun. Yun. Ang problema, hindi lang talaga. Pumasok ako kasi may sasakyan. Yun. So in short, nakita mo na hindi kakasya ang kotse mo, pinarada mo pa rin. Nasa loob kasi ako nag-CR. Okay, sir, ito na lang mas madali. Yung kotse nyo, nakatow na, lumabas kayo, nakikiusap kayo, tama? Opo. Baka pwedeng ibaba, Opo. which is bawal. Hindi naman sir, kasi gusto ko naman Nasa batas po yun na bawal po, pwede kayo pumunta dito, alamin nyo, may guidelines po yan. Once na nasampa, bawal na po ibaba. Tikita na Pinapa- driver. Sir, pinapaliwanag ko nga po sa inyo. Ang akin na naman sir, kung pwede, kasi wala naman ako. Yes sir, okay. Nagtatanong ka kung pwede. Sinagot ka nga po, hindi po pwede. Yung... Pwede nyo puntahan doon. Walang mangyayari sa sasakyan nyo. Kaya Wala lang, na. sa laban namin, binibigyan yung konsiderasyon. Hatak ng hatak. Hindi naman ganun. Alam mo batas, pwede naman baliktarin eh. Ang batas, kailangan pwedeng baliktarin. Naku po. Napapaliktad yun sir eh. Naku po. Sir, alam mo, Problema na yan. Batas, pwedeng baliktarin. napapaliktad. Na lang dyan, sumama ka na lang para hindi ka mahirapan pumunta doon. Diba? Give and take tayo. Eh, ang problema, inunahan mo kami. May pagsigawan ka na. Sir, kasi nabigla lang ako sir. Lahat ng tao nabibigla po. Ako nabibigla, pero hindi ako nakikipagsigawan sa tao. Tinitingnan natin ang tama at mali. Alam mo yan. Nasa airport road pa rin tayo. At lalabas tayo ng Roas Boulevard. Sa oras na 12:30 ng umaga, ay natanghali. Nandito tayo ngayon sa may Baclaran, sa may Roas Boulevard Service Road. Ayan ang Baclaran Church. Hello. Kung maalala nyo, 5 ang nahatak ko nakaraan dito, nakaraan linggo. Dito, pinapayagan na mag-park dito, temporary tuwing Wednesday. Bukod sa naka-illegal parking na sila dito, naharangan pa rin yung sidewalk. Pero yung mga vendors hindi lumalampas sa yellow line. May nakaposte naman dito, ayan oh, ang dami. Hindi, nagki-clearing ang local dito. Sir Gab, 12:30 na ng tanghali. Nagsasunbathing lang ako. Ganda naman ang kulay ninyo eh. Pero pag ginawa yung braso, tingnan nyo. Sa oras na 12:59, so alauna na. Nandito pa rin tayo sa Makapagala Boulevard. At ang direction natin papunta dyan sa Senate or sa CCP Complex. Parahin nyo yan. Pinapahinto yung enforcer ng Pasay. Walang helmet. Patabihin mo yan, patabihin mo. Ayun, harang.
Makapagal, walang helmet. Yung ibang tow truck, nandun na sa Buendia at meron nang inahatak. Patawirin mo dito, patawi mo dito sa kabila. Saan pupunta yan? Pinatatabi ko ah. Umiiska po yung naka-uniform na taga-Pasay na enforcer. Tabi natin doon, ha? Okay, sige. Magandang pangalan. Pinahihinto kayo, naka-uniforme kayo, tapos hindi kayo naka-helmet. Opo, pero dapat naka-helmet po kayo, naka-uniforme kayo. Saka pinahihinto kayo, imbis na humintod, inabante mo Akala pa. ko po kasi classmate po kasi sa riding. Kahit na classmate pa. Akala ko po kasi binabati lang ako kaya dumiretso. Hindi, nakita mo ako doon pag U-turn mo eh. Okay naman siya. Nakatingin kayo pareho sa akin, imposibleng hindi. Kasi may kinamayan po kayo. Akala ko yung may-ari lang po ng sasakyan niyo. Hindi, pero alam nyo sa sarili nyo, mali yan. Sorry po, ito eh. Hindi Tayo nagpapatupad ng batas, tayo mismo sumunod. Hindi yung tayo pa ang lumalabag. So wala ka talagang helmet. Ngayon lang po. Kasi angkas lang po talaga yan. Sorry po. May nasita. Alamin nga natin kung anong violation ito. Okay, kompleto naman papel mo. Sige, maayos naman. Taga Caloocan ka? Opo sir, doon kami nangungupahan. Doon ka nang upahan. Ticket na lang natin ha. Kasi may mali eh. Ano nangyari? Sir, sunod-sunod po kasi ulan sir. Oo nga eh, pero kasi syempre, alam mo bakit kailangan nakastrap yung Crocs? Para pag kunwari, na-aksidente ka man, pag dumulas ka man, kahit paano hindi basta-basta matatanggal yung Crocs mo, di ba? Yun ang purpose niyan, kung bakit dapat yung strap nasa likod. Ibig sabihin, alam naman natin pinapayagan yan kasi covered yung daliri. Pero syempre, mas maganda pa rin kung nakasapatos ka. Kasi unang-una, ulitin ko, pag nadulas ka, nasubsob ka, pwede matanggal yan, di ba? Kasi teka, pero mo na ng lisensya mo. Yan ang maayusin mo na lang doon. Oh, pirma mo na yung ticket mo. Oh. Salamat sir. Oh, subukan mo muna. Sir, hindi ko na masyado nakakunan. Ano ba nangyari? Actually, nagpa-picture lang siya. Nanginginig na ako Oo. sir eh. Eh, nung nakita ko, nagpa-picture siya, nakita ko, Nanginginig na ako sa naka-Crocs. pagod taos ka ba sir? Nakita ko move it, syempre, may ano pa. Kang kakaba. Tapos magmedyas ka, ha? Opo sir. Oo. Sir, Sakto. O, tali mo na maigi. kinabaan sir eh. Tapos O, yung kabila. ano po, kinabahan lang po. Relax ka lang, nanginginig ka. Nanginginig siya. O, yung Crocs na yan, tago mo na yan dito. O, Thank you. ayan. Maraming salamat po. O, dahil Friday, weekend na. O, pag ginala mo ang pamilya mo, at least Japorms ka. Opo sir. O, di ba? O, ito lisensya mo. Salamat sir. Thank you sir. Kinabahan ka, no? Sobra sir. So wala pala siyang violation, nagpa-picture lang. Nagpa-picture lang. So- Tapos napansin ko, naka-Crocs siya, tapos medyo luma na. Oo. Eh, lalong-lalo na yung mga TNVS, yung mga Move It, Grab, Angkas, umulan, umaraw, diba, nahihirapan yan. Minsan nagagalit pa tayo kasi nalilate sila. Kung hindi naman, minsan nagagalit tayo kasi nagkamali ng drop-off, nagkamali ng pick-up, diba? At least may konting... So walang papalibag resibo loob. yan? Walang resibo Wala. Hindi ka naman naghahabal-habal. Hindi po sir. Hindi ah. Tapos po sir, mahirap maano sir, magkamali. Okay. Ingat. Thank you sir. Salamat. Alright, Ingat din po. ingat. So wala ka nang pipirmahang resibo Sige ha? pala eh. Maraming salamat po. Ingat. Thank you, sir. Thank you, boss. Thank you. So ayan ang oras. 1:21 ng hapon. So nandito tayo ngayon sa may Hill Poyat at sakop ng Pasay, northbound. So ito na yung mga tow truck. Ilan nakasampa dito. Yan yung sinasabi ko kanina na may hinahatak dito sa Buendia or Hill Poyat. Yan, yan. May dumaan, may bata. Huwag
motorsiklo. Kuya, wala bang helmet yung bata? Opo, pag ihahatid mo po, pag sumampa ng motor dapat merong helmet. Diba? Wala ka bang helmet? Wala bang helmet yan? Eh bakit mo sinampa sa motor nang walang helmet? Ha? Ihatid ko lang po sa trabaho ba? Oo nga, naiintindihan ko ihahatid mo. Pero bakit mo siya sinampa sa motor nang walang helmet? Alak mo ba? Oo, di mo ba inisip ka pa ng bata? Ha? Akala ko kasi yung mama niya nasa bangko. Oo. Simula bahay, sinampa mo ng motor, walang helmet. Eh paano yan pag nagkaroon ng aberya o kaya ng disgrasya? Diba? Ilang taon na yan? 5. Magsi 6. Alam mo bang dalawa violation mo? Ano yon? Walang sapatos, tas walang helmet. Alam mo ba magkano ang violation? Ang no helmet, 1.5. Ang dress code, 500. 2,000 yun, kuya. Alam ko naman mabigat yun para sa pamilyang nagtatrabaho lang para to make ends meet, di ba? Pero sana isipin mo yung kapakanan ng bata. O ganito na lang, bibigyan kita ng konting konsiderasyon dahil ang angkas mo bata. Titikitan kita ng dress code, 500. Yung bata, bibigyan ko siya ng bagong helmet dahil hindi yung violation ng concern ko. Ang concern ko yung kapakanan ng bata. Okay ba? O sige, tikitan nyo ng dress code. Hindi namin kukumpiskahin. Titikita ka namin. Pinga ko helmet, color blue yung pambata. Ha? Marcos, how old are you? 5. You like riding motorcycle? Yeah? But you do not have a helmet. Kailangan ng helmet, di ba, pag nagmo-motor? Gusto mo ba ng helmet? Gusto mo? O sige, bibigyan kita. You like color blue? Sino to? Avengers. Why do you need a helmet? For your safety, di ba? Anong grade ka na? Kinder ka pa lang. Sa Burgos. Ito naman, dapat nakastrap to lagi, ha? Para safe ka. Okay ba? You like it? You're welcome. You're welcome. Bababa natin, gusto mo?